Parang may dinaramdam, may dinaramdam si Pastor. Nakita ko si Pastor may dinaramdam. So patuloy nating ipanalangin ang ating pastor para sa kalakasan ng kanyang katawan. At alam niyo mga kapatid, noong unang panahon, ang preacher, pag nagpipreach siya, nagbibigay siya ng mensahe, siya ay nakaupo, lahat nakatayo. Pwedeng gawin niya ng ating pastor. Sa ngayon, depende sa kanyang preference. But totoo yan mga kapatid. Nung unang panahon, ang preacher ay nakaupo. Ang mga tao nakatayo. But very generous naman nating pastor. Hindi gagawin sa atin yan. So, purihin ng Diyos. Bigyan natin, patuloy natin idalangin ng ating pastor para sa kalakasan. Lahat ng manggagawa para sa kalakasan ng katawan sapagkat binibigyan ng Diyos ang karunungan, kaalaman para pakainin ang kanyang iglesia, maging kalakasan ng ating mga kaluluwa. So, ano mo na yung mga Sunday school kung meron, ating alalayan ng mga bata para sa kanilang klase habang ating inaawit, Shepherd of My Soul. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. In a quiet pasture, tumay pa tayong lahat. A quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul will be my guide. The shepherd of my soul will be my guide. The shepherd of my soul will be my guide. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon ang pastor ng ating kaluluwa. Tayo manalangin at isama natin sa prayer ang kahilingan ni, I think galing ito kay Sister Flor, para kay Elijah Jade Nuida, may lagnat at ubo, para kay Sister Chelsea, kagalingan sa kanyang UTI at sakit ng tiyan, at para kay Anya at kay Johan, para sa kagalingan sa kanilang lagnat. Praise the Lord. Dakilang Diyos, Ikaw ang manggagamot. Sa lahat ng panahon, ang kabutihan mo, Diyos, ay aming naranasan, nabalitaan, at ngayon, Panginoon, ay nangyayari sa aming buhay.
sapagkat nais mo na may pakilala ang kadakilaan ng iyong pangalan, ang pangalan ng nag-iisang Diyos, Diyos na buhay at mabuti sa lahat. Amang banal, sa lahat ng aming pangangailangan, ikaw lamang ang aming takbuhan. Kung kaya't sa oras na ito, nais naming idulog sa iyo ang kailingan para sa mga bata na may karamdaman. Aming Diyos, muli paranas mo, Panginoon, at ipamalas ang iyong kapangyarihan sa pagpapanumbalik ng kalusugan sa mga munting bata na ito, kay Anya, kay Johan, anuman, Panginoon, ang mga naging dahilan ay hindi mahalaga. Ang mahalaga sa oras na ito, ikaw ay mabuti. Ikaw ay may inihandang, may pinangako na kagalingan at kalakasan para sa mga taong sumasampalataya sa iyo. At sa oras na ito, nais naming ipahayag na kami lubos na nagtitiwala sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Ang dakilang manggagamot, kung nagawa mong gamutin ang sugat ng aming mga kaluluwa dahil sa kasalanan, Panginoong Diyos, ang mga karamdaman ng aming katawan ay maliit na bagay para sa iyo. Gayun din, Lord, ipagkaloob mo ang kalusugan, kagalingan para kay Sister Che. Panginoon, ipanumbalik mo ang malusog na pangangatawan upang makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Sa lahat ng ito, Panginoon, ikaw ay aming niluluwalhati. At muli, aming inihanda ang aming mga puso para sa iyong mga salita. Anumang bagay na iyong inihanda, ipinagkaloob para sa iyong mga anak sa araw na ito ay aming tatanggapin na may pananampalataya. Sapagkat ito'y magpapatibay ng aming paglilingkod sa iyo, ng aming mga buhay, magpapatatag ng aming pagtayo sa iyong mga salita, sapagkat itong kailangan namin sa huling panahon. Salamat sa iyong kagandahang loob sa iglesia. Ingatan mo kaming lahat sa mga panahong, sa masamang panahong dumaan, at patuloy mo kaming iingatan. Para sa iyong lahat ng ito, Diyos, tanggapin mo ang papuri at pagluwalhati ng iyong mga banal sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat tayo sumigaw ng praise the Lord. Okay, praise God. Tayo manatili nakatayo at ako ay uupo. Babasahin lang natin ating teksto. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Pasensya na, mahirap itago sa mukha yung aking nararamdamang sakit. Kanina madaling araw lang ito at hindi nga ako nakatulog ng maayos dahil sa nagsimulang mag-attack yung aking gout. Sa ganun pa man, ay ating dalhin, ay handang ating mga sarili at buksan na ating puso dahil ang salita ng Diyos ay muli ating pag-usapan. Luke chapter 11, I want to read verse 31 and then Luke chapter 4. Okay, sabi rito sa verse 31, the queen of the south will rise up with the men of this generation at the judgment and condemn them, because she came from the ends of the earth to listen to the wisdom of Solomon. And behold, something greater than Solomon is here. Praise God. Sa Luke chapter 4, ay basahin natin ang verse 25 at 26. But I say to you in truth, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when the sky was shut up for 3 years and 6 months, when a severe famine came over all the land. And yet Elijah was sent to none of them, but only to Zarephath in the land of Sidon, to a woman who was a widow. Lahat ay magsabing amen. Okay, tayo po makakaupo mga kapatid. Okay, so ating paksa sa umagang ito ay balikan natin yung ating series, the Testimony of the Scriptures. At nais kong mag-dwell tayo ngayon sa aklat ng 1 Kings. So medyo matagal-tagal din nating nasundan ang ating series.
But I pray na hindi pa nawawala yung ating inspiration sa series na ito because marami pa tayong may explore patungkol sa patotoo ng kasulatan about the Lord Jesus Christ. Naniniwala tayo na ang Panginoong Hesus ang sentro ng Biblia. Siya ang dahilan kung bakit isinulat ng mga propeta, ipinasulat sa mga propeta ang mga salita ng Diyos, ang kasaysayan ng Israel, at ang maraming mga event na nangyari mula sa panahon ni Adan, mula sa paglikha ng langit at lupa hanggang sa huling propeta ng Lumang Tipan. At hindi lang magagandang bagay ang naisulat, pati mga pangit na mga karanasan nila. Subalit sa lahat ng mga aklat, sa lahat ng mga naisulat na aklat, there is one character that stands out, and that is the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, search the scriptures, for in them you think you have eternal life. These are they that testify of me. Kung ang Israel lamang ay bukas ang puso sa Diyos, hindi nila mamimiss ang manifestation ng mga kasulatan sa kanilang panahon. Ganun pa man, itago iyon, subalit para sa bayan ng Diyos sa mga bansang hintil, at yun ay ang kanyang iglesia, na-appreciate natin na makita ang Panginoong Hesus sa mga aklat ng Biblia, specifically, lalo na sa Lumang Tipan. So, nais kong bigyan natin ng pansin ang 1 Kings, the book of 1 Kings. Meron tayo sa ating Bible na 1 and 2 Kings, pero sa Hebrew Bible, ito ay isang aklat lang, the book of Kings. Ang Hebrew name niya ay Malakim. Malakim, ibig sabihin, kings. From the Hebrew word malak or melek, it means king. At ito ay kabilang sa second section o second part ng Hebrew Bible na tinatawag na former prophets. Former prophets. Novim, Reshonim. Former prophets referring to yung mga unang prophet ng Israel, Samuel, sinulat niya ang 1 Samuel, and then ang aklat na ito ng Kings. Now, ang aklat ng Kings ay hindi na isulat sa panahon ng mga hari, kundi probably after na ng panahon ng mga hari ng Israel, sapagkat kung ating titingnan, ang Book of Kings, 1 and 2 Kings, ay napakalawak ng coverage niyan mula sa panahon ng paghahari ni Solomon hanggang sa huling hari ng Judah, which is si King Jehoiakim. Si Jehoiakim ay ito yung hari na na-capture ng Babylonia, ng paglusob ng Babylonian army at dinalang bihag sa Babylon. So, most likely, ang author ng Book of Kings ay isa sa mga Hudyo na napabilang doon sa mga captives. Sapagkat nai-account niya sa aklat na ito maging ang maikling panahon na ang panahon ng huling hari ng Huda ay na-capture na sa Babylonia. So, that is probably ang panahon kasi ang panahon na si Solomon ay nagsimulang maghari is around 970 BC. And then ang captivity ng Jerusalem is around maybe 590 BC. So medyo mahabang panahon. Almost 400 years, ano? Nasa 400 years ang panahon na yan. At kung natatandaan ninyo, ang dahilan ng captivity is because
na-miss ng lupain, isa sa ginawang dahilan ng Panginoon ng pagbilang ng 70 years na captivity, ay kinuha niya ito sa 490 years na ang lupa ay hindi nabigyan ng kapahingahan ng kanyang sabat. At yung 490 years na yon, kumuha ang Diyos ng isang taon because there is supposed to be a Sabbath of the land every 7 years. So, inabot yun ng 70 years. So, ang coverage ng Book of Kings ay malawak. There is a tradition na sabi nila na ang nagsulat ng Book of Kings ay si Prophet Jeremiah or probably si Ezra. Bagamat hindi ito naka-indicate sa aklat. Anong purpose ng pagkakasulat ng aklat na ito? The Book of Kings is a historical record. Probably, ang intention ng author ay para i-preserve ang record ng mga hari ng Israel at ng Judah. Because, siyempre, kapag na-capture na, sapagkat na-capture sila at hindi nila alam kung anong mga pwedeng mangyari sa uli, and probably it will take many years o baka hindi na sila makarecover as a nation. So, one man was given the inspiration para i-record ang mga panahon ng Israel, ang kasaysayan ng Israel at ng kaniyang mga naging hari. ang panahon ng Israel sa panahon na siya ay may mga hari ay pwedeng ihatiin sa dalawang bahagi. Una ay ang panahon na ang kingdom ay united. Pangalawa ay ang panahon na ang Israel ay divided na. So there was a time na ang Israel ay isang kingdom lang mula kay Haring Saul and then si Haring David and then sa panahon ni Haring Solomon. There was only one kingdom. Subalit may nangyari sa panahon, sa huling bahagi ng paghahari ni Solomon na ang Diyos ay nag-decide na parusahan si Haring Solomon sa kanyang offenses because of idolatry. Nag-asawa siya ng maraming mga prinsesa from different nations at dinala ang mga idols. At ang kanyang puso ay nakuha ng kanyang mga prinsesa at siya ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi ng Panginoon, hatiin ko ang kaharian after your days. Kaya, after ng paghahari ni Solomon, the kingdom was divided. Nagkaroon na ng Kingdom of Judah, na-retain ito sa family ni David, sa household ni David para i-fulfill ang Davidic kingdom o Davidic covenant. And then ang north ay 10 tribes na humiwalay, bumitaw sila ang kanilang allegiance ay bumitaw sa house of David. Ang 10 tribes ay naging Northern Kingdom. So mula sa panahon ni King Rehoboam, si Rehoboam ay yung anak ni Solomon na pumalit sa kanya. Siya yung unang hari sa divided kingdoms na sa Judah. At ang kanya namang counterpart sa norte ay si Jeroboam. Si Jeroboam ay isang servant ng hari, servant ito ni Solomon, na kinausap ng Diyos through a prophet. At sabi ng Panginoon kay Jeroboam, hahatiin ko ang kaharian, kukuhain ko ang 10 tribo sa kamay o sa ilalim ng kapangyarihan ng bahay ni David at ibibigay ko sa iyo. At so nangyari ito, nalaman ito ni Solomon at gusto niyang patayin si Jeroboam, subalit tumakas si Jeroboam. After Solomon's death, bumalik si Jeroboam at doon na nangyari ang division ng kingdom. So nagkaroon na sila ng Northern Kingdom, which is Israel, tinawag na Kingdom of Israel, and then ang Southern Kingdom ay tinawag na Kingdom of Judah. So huwag kayong magtaka na sa mga later part ng aklat, dalawa yan. So dalawang set ng kings yan.
sa Kingdom of Judah, there was only one family, one dynasty lang, House of David. Hanggang sa kahuli-hulihang hari kay Jehoiakim, yan ay mga descendants ni Haring David. Sa Northern Kingdom ay nagkaroon ng iba-ibang family na nag-rule. Ang naging capital city sa Northern Kingdom ay ang Samaria. Sa panahon ni Ahab, o sa panahon ng tatay ni Ahab, si Omri, siya ang nag-conquer or binili ang part ng Samaria at nag-build siya ng palace. So from that time, ang Samaria ay naging capital ng Northern Kingdom. Unfortunately, ang Northern Kingdom ay hindi naging matagal. Mas maikli ang kanilang panahon ng around 100 years or 200 years. Pero sa loob ng maikling panahon ng Northern Kingdom, ito ay nagkaroon na ng up to 9 dynasties. Ibig sabihin, 9 siyam na family ang nag-rule. Ang una ay ang sangbahayan ni Jeroboam. So later on, nagpalit-palit yan hanggang sa nagkaroon ng 9, umabot sila sa 9 dynasties or 9 houses ng hari. Mas maraming naging hari, I think, sa Samaria sapagkat hindi masyadong mahaba ang kanilang rule dahil sa mga kasalanan sa Diyos. Pero sa kingdom naman ng Judah, medyo mas mahaba ang kanilang mga rules, paghahari. So ang cover ng 1 Kings, para lang magkaroon kayo ng idea muna, no? Ang unang bahagi ng 1 Kings ay ang United Kingdom. Si Solomon ay inanoint para maging hari kapalit ni David, and then namatay si David. And then, nirecord ang mga activities or mga projects ni Solomon katulad ng pag-build ng house for the Lord, ng templo, at pagkakaroon ng palasyo na binild doon sa Mount Zion. And then after niyan, ang pangalawang bahagi ng 1 Kings ay ang divided kingdom. Ang mga hari na naka-account sa 1 Kings, of course, si Rehoboam, pumalit kay Solomon. Si Jeroboam na unang hari sa 10 tribes sa Northern Kingdom. And then ang pumalit kay Rehoboam ay si Abiya. Siya ay isang masamang hari. And then ang sumunod ay ang anak niya si Asa na naging mabuting hari. I think sa book of 1 Kings ay 4 na hari lang ng Judah ang nakarecord. Pero sa Northern Kingdom ay medyo marami na ang nagpalit-palit sa parehong panahon lang. So we have Rehoboam, and then ang pumalit kay Rehoboam ay Jeroboam, ang pumalit sa kanya, sumunod sa kanya ay si si Nadab. Masamang hari si Nadab. And then si Baasha, anak niya, masamang hari. And then pumalit si Zimri. Masamang hari din ito. So ang family ni Jeroboam ay umabot hanggang sa pag-rule ni Zimri. Si Zimri ang huling hari sa First Dynasty. Pinatay ni Omri si Zimri. Si Omri ay general ni Haring Zimri. At pinatay niya si Zimri. So si Omri ay naging hari sa Israel. At si Omri ang tatay ni Ahab. So si Omri ay second dynasty na ito. Pangalawang dynasty ng mga hari sa divided kingdom. Nagtapos ang 1 Kings sa panahon na si Ahab ang hari. Meron yatang pumalit, pero hindi ko na na-count. Pero at least sa Israel, siya ang huling hari sa aklat ng 1 Kings na ating pinag-aaralan. Ang panahon ni King Ahab ay panahon ng propetang si Elijah. So for many years ay walang prophet na lumitaw. Ang huling mga prophet na naabasa natin ay sa 2 Samuel.
ang mga hari na kaibigan ni David. We have Samuel, and then namatay si Samuel, we have Nathan and Gad. So after that ay merong prophet na lumitaw sa panahon ni Solomon. I think ang pangalan niya ay Ahijah. Siya yung nagsabi kay Jeroboam na mahahati ang kingdom. And then after that, ang pinakahuli sa Book of Kings, sa First Kings, ay si Elijah na. Siya ang main prophet or primary prophet sa Book of Kings. Okay, so pagpasok kasi ng Book of Second Kings, ay si Elijah ay aalis na, and then si Elisha ang papalit sa kanya sa pasimula ng Second Kings. Okay? So yun ang summary ng aklat na yan. Well, so nasaan si Kristo sa aklat na ito? Kung inyong mapapansin, binigyan ko ng description ang mga hari. Most of the kings that reigned, hanggang sa panahon ni Ahab, ay mga masasamang hari. Naging masama ang kanilang paghahari sapagkat unti-unting pumasok ang idolatry sa bayan ng Israel. There were very few good kings. Si Solomon ay mabuting hari sa pasimula, pero sa bandang huli ay hindi na naging maganda ang kanyang paghahari. And then ang pumalit sa kanya ay masamang hari, ang kanyang anak na si Rehoboam, and then ang kanyang apo na si Asa, ito ang naghari ng matuwid sa panahon na yon after ni Solomon at ni Rehoboam. So sa First Kings ay, not counting Solomon, ay isa lang ang mabuting hari na nasa account ng aklat na ito. So you can imagine na ang kaharian ng Israel o ang bayan ng Israel, because of the evil kings, ay hindi na sila na-administer ng tama. Supposedly, ang mga hari ay mag-guide sa Israel, mag-administer ng tama, i-apply ang mga kautusan ng Diyos, subalit naging kabaligtaran ang nangyari. That's why ang pinakahuling bahagi o ang pinaka-conclusion ng Age of Kings sa Israel ay captivity. At ang isang bagay na nakakalungkot dito, of course, ay ang kingdom or ang kingship. It was ordained by God. Subalit, bagamat ito ay ordained ng Diyos, hindi nangahulugan na ang pag-practice o ang pag-execute ng kingship ay nagiging tama palagi. Pwede natin itong i-apply in the same way sa bagong tipan, na hindi lahat ng mga kaloob ng Diyos ay nagagamit ng tama. Maaaring ang mga kaloob ay mabuti, sabi ng Biblia, ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng mabuting kaloob. Datapat kung paano ito gamitin ng taong tumanggap ng kaloob, it's a different matter. Ang kaloob na galing sa Diyos ay pwedeng magamit sa maling paraan kung ang puso ng tao na pinagkalooban ay hindi tama sa harap ng Diyos. That is why ang mga kaloob ay hindi pwedeng gawing ebidensya na ang tao ay sa Diyos. Kung siya ay may kaloob ng pagpapagaling, it does not mean na siya ay sa Diyos na. It does not mean na ang pagsunod sa Kanya ay sa tao na may kaloob ng pagpapagaling ay magdadala sa tao rin sa tamang kalagayan. Maraming mga kaloob ng pagpapagaling na hindi nagamit ng tama, na abuse at ang mga tao ay naililigaw. Even prophets ay pwedeng magligaw sa mga tao. Si Balaam ay isang gifted naman. Siya ay genuine prophet. Subalit, hindi niya ginamit ng tama ang kanyang kaloob
at siya ay naging offense sa bayan ng Diyos at sa Diyos mismo. Kaya mahalaga na ating ma-check sa ating buhay na hindi lang tama ang kaloob na nasa atin, kundi ang ating puso ay tama rin sa Diyos. Na ito ay ginagamit natin na mayroong malinis na motibo. And that's the reason ng si Haring David ay nahulog sa pagkakasala. Pinangaral sa atin ang Psalm 51 at doon si Haring David ay umiyak sa Panginoon. At anong sabi niya? Create in me a clean heart, O God. Create in me a clean heart. He was a genuine king. Siya ay isang lalaki na malapit sa puso ng Diyos. Subalit kahit siya ay nangangailangang i-check ang kanyang sariling puso kung ito ay tama sa harap ng Diyos. Amen? Kaya mahalaga ang pag-check ng ating mga puso sa harap ng Diyos. We cannot depend on our feelings and emotions. Sapagat ang human feelings ay nagpa-fluctuate yan. Minsan mataas, minsan mababa, minsan mainit, madalas ay malamig. Ano ang mag-aayos ng ating mga damdamin? Ang salita ng Diyos. At kailangan ipasakop sa salita ng Diyos ang ating mga nararamdaman. Hallelujah. Ang salita ng Diyos ay dapat magkaroon ng final authority sa buhay natin, sa mga ginagawa natin, at sa mga nararamdaman natin. So, ang kingship ay galing sa Diyos, datapwat ang paghahari ng mga nakaupo sa trono ay nagiging masama at ito ay mayroong karampatang parusa sa Diyos. So, Israel had every possible gift. Every possible good gift ay mayroon. Nasa Israel na. Nasa kanya na ang kingship ng Diyos ay ibinigay sa Israel. Ang mga prophets ng Diyos ay laging ibinibigay sa Israel. He had the best gifts from God. Subalit dahil sa hindi tama ang puso ng mga taong lumuklok sa trono ni David, ito ay nagresulta ng spiritual decline ng bayan at humantong ito sa captivity. At ito ay kailangan gawin ng Diyos sapagkat siya ay Diyos na matuwid at ito'y bahagi ng tipan ng Diyos. Kung babalikan ninyo yung ating pag-aaral sa Davidic covenant, ay kasama ito sa provision ng Diyos. Nasabi niya, i-adapt ko ang iyong anak at siya ay luluklok sa aking trono sa gitna ng Israel. At kapag siya ay gumawa ng mali, parurusahan ko siya. Kaya ang mga hari ng Israel ay tumanggap ng parusa sa Diyos at ang buong bayan ay nadamay sa judgment ng Diyos sa kanya. But of course, ang pinakamagandang provision ng Diyos sa Davidic Covenant ay yung sinabi ng Diyos, datapwat ang aking kaawaan ay hindi ko aalisin sa bahay ni David. At ito'y nagpapakita na ang Diyos ay hindi magbabago ng pasya sa kaniyang tipan. Sins will be punished, but God will always fulfill His promise. Hallelujah. Well, to be honest, nireview ko ang aklat ng Unang Hari and I found only 2 characters na nagpapakita or nagiging prefiguration ni Jesus Christ sa Unang Hari, sa aklat ng Unang Hari. Of course, may mga maliliit na details doon na hindi ko babalikan, like the Ark of the Covenant, even si Haring David na mention sa chapter 1, pero hindi ko na babalikan yun.
ang aking tinitingnan ay ang mga main character sa aklat na ito. At sa karamihan ng mga character sa aklat na ito, there were only two characters na nagpapakita kay Jesus Christ sa aklat na ito. Of course, ang unang-una ay si Solomon. At ang pangalawa ay si Elijah. Kaya kinuha natin ang dalawang reference ni Jesus kay Elijah o kay Solomon sa chapter 11 ng Luke. And then umatras tayo sa chapter 4 sapagkat doon ay si Jesus din ay nag-mention kay Elijah at kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya sa panahon ng kagutom sa Israel. Solomon was, ay pwede nating sabihin, siya ay nagre-represent o siya ang prefiguration ni Jesus sa House of Judah, sa Kingdom of Judah. At si Elijah naman ay prefiguration ni Jesus Christ sa Northern Kingdom. Kapag nakikita ko ang mga pattern na katulad nito mga kapatid, ay lagi kong naalala ang I think it's Peter sa Book of Acts, kung saan nasabi ni Apostol Pedro na hindi nawalan ng patutuo ang Diyos sa bawat panahon. God has always left a witness. Laging merong iniiwang witness ang Diyos. Even sa darkest times, even sa most wicked times, laging merong witness pa rin ang Diyos. Throughout history, isa sa pinakamadilim na panahon na na-account ng Biblia ay ang panahon ni Noah, na kung saan ang dalawang lahi na hindi dapat mag-mix ay naghalo na, nag-intermingle na ito at ang descendants ni Seth ay na-defile at naging disobedient. Ang buong generation ay hinatulan. Pero meron pa ring isa na naging witness ng Diyos. That was Noah. Sa aklat, sa panahon ng Israel na in-account sa 1 Kings, si Solomon at si Elijah ay masasabi nating testimony ni Jesus Christ. So, anong meron kay Solomon? Of course, hindi na bago si Solomon, but I was thinking, kagabi habang iniisip ko ito, nag-isip ako kung anong awit ang pwede kong gamitin about Solomon. And I found out, halos wala tayong awit about Solomon. Meron tayong awit kay Haring David. Meron ba kayo alam na si Solomon ay na-mention or naging tema ng isang Christian song? All is vanity. All that really counts. Si Solomon ay isa sa malaking character sa kasaysayan ng Israel. In fact, nung siya ay na-anoint as king, ang buong bansa ng Israel ay nag-celebrate. Si Adonijah ay nag-appoint na kanyang sarili as king. Buhay pa si Haring David at hindi na siya nagkonsulta sa kanyang ama. Nag-appoint na siya sa kanyang sarili, pumili siya ng priest, pumili siya ng kanyang mga allies. At nang ito'y malaman sa palasyo, ay nagmadali si Bathsheba. Sabi niya, mayroong ginawa si Adonijah. Bago ka mamatay, tuparin mo ang iyong sinabi na ang papalit sa iyo sa trono ay ang aking anak si Solomon. So ginawa ito ni Haring David. At nung siya ay in-anoint, the whole nation was celebrating. At nakakatuwa pa, kung mababasa niyo yun, si Adonijah ay nagsi-celebrate din. At nung si Adonijah, sa kalagitnaan ng kanilang reception, ng kanilang pagpipiesta, ay narinig ng kanilang lugar ang
ugong ng celebration sa buong Jerusalem. At sabi ni Joab, anong nangyayari? Bakit napakalakas ng ugong? Anong nangyayari sa mga tao? Dumating ang isang news reporter. Ang pangalan ni Jonathan. Ang sabi niya, si Solomon ay pinahiran na maging hari ni Haring David. At biglang nagtakbuhan ang kanyang mga guest. Ayaw nilang mabalitaan ng palasyo na sila ay nag-conspire kay Adonijah. Bigla silang nagsitakas, nagkanya-kanya ng takbo sapagkat ang buong bayan ay nagse-celebrate. Solomon was a very celebrated person. May ilang bagay na magandang tingnan sa buhay ni Solomon. Most of these ay hindi na bago sa inyo mga kapatid. Una, I mentioned this sa pag-aaral sa 1 Samuel, 2 Samuel. Solomon was adopted by God. Ayon sa provision ng Diyos sa Davidic Covenant, nang sinabi ng Panginoon, babalikan niyo ang 2 Samuel verse 14, sabi ng Panginoon kay David, I will be a father to him, sa anak ni David na magiging hari pagkatapos niya, I will be a father to him and he will be a son to me. When he does wrong, I will discipline him with the rod of men and with strokes of sons of mankind. Sabi niya, I will be a father. So this is actually an act of adoption. Okay? Kaya pagdating sa panahon ni Solomon, si Solomon ay ina-address ng Diyos as my son. At mababasa niyo ito, I want to go back to Psalm chapter 2. Ito ay nadaanan na rin natin. Pero sa panahon ng pagkukorona ng hari sa nauupo sa trono ni David, Psalm chapter 2 is always sung. Ito'y laging inaawit sapagkat ang sino man ang uupo sa trono na yan, siya ay adopted by God. Sabi dito sa verse 7, I will announce the decree of the Lord. He said to me, you are my son. Today I have fathered you. Or sa King James, I have begotten you. Okay? So, ang nagsasalita dito ay yung iniluklok sa trono. Although, kung inyong mababasa, it is a capital letter M sa me, because ito ay isang prophecy about the Messiah. So, ganun pa man, because this song was used sa panahon ng pag-appoint ng king, ito ay nagre-refer sa hari. Sabi niya, I will announce the decree of the Lord. He said to me, you are my son. Ikaw ay aking anak. Today, I have fathered you. Kailan siya inanak ng Diyos? The moment or the day he was anointed king of Israel. Doon siya inadopt ng Diyos as his own son. At ang anak, sapagkat siya ay ang hari, sapagkat siya ay adopted son, or sabihin natin siya ay anak na tagapagmana ng Diyos, ang sabi ng verse 8, karugtong ito ng sabi ng Diyos sa hari, ask of me, and I will certainly give the nations as your inheritance, and the ends of the earth as your possession. Alam niyo ba, nang si Solomon ay inanoint na as hari, isang gabi kinausap siya ng Diyos. At anong sabi ng Panginoon kay Solomon sa panaginip? Humingi ka. At anuman ang iyong hingiin ay ibibigay ko sa iyo. But Solomon was very young, at siya ay very concerned sa kanyang paghahari, kaya ang hiningi niya ay wisdom.
Humingi siya ng understanding heart and God was pleased. At sabi ng Panginoon, sapagkat ang hiningi mo ay karunungan, hindi mo hiningi ang iyong kaaway o kayamanan at iba pa, narito, ang iyong hiningi ay ibinibigay ko at yung hindi mo hiningi ay ibibigay ko rin sa iyo. Ang hindi mo hiningi ay ibibigay ko sa iyo. And that is why it was promised na sa panahon ng paghahari ng anak ni David, si Solomon, it will be a time of peace for many years. Sapagkat ang mga kaaway ay ibibigay ng Diyos kay Solomon. So the first point is Solomon was God's adopted son. Every king was God's adopted son pag sila ay umupo sa trono ni David, precisely because the throne belongs to God. Ang Diyos talaga may-ari ng trono na yon. Ang family ni David ay caretaker ng trono hanggang sa dumating ang tunay na may-ari, and that is the Messiah, the Son of God. So kaya si Solomon ang Diyos ay nagsabi kay Solomon, humingi ka ng anumang bagay at ibibigay ko sa iyo sapagkat ito ay gift ng Diyos sa kaniyang anak na iniluluklok sa kaniyang trono. At dito ay malinaw na ipinakita ng isa sa regalo ng Diyos sa kaniyang adopted son ay ang mga bansa as inheritance. Sa Hebrews chapter 1, mababasa natin ang ilang references sa mga event na nangyari sa Samuel, sa Davidic Covenant at sa Psalm chapter 2. Gusto kong pansinin niyo sandali sa Hebrews chapter 1. Simulan ko sa chapter 1 verse 1. God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets, in many portions and in many ways, in these last days has spoken to us in His Son, referring to Jesus Christ, whom He appointed heir of all things. Okay? So Jesus Christ, the Son of God, was appointed to be heir of all things, through whom also He made the world. Now, laktaw tayo sa verse 5. For to which of the angels did He ever say, you are my son? Kanino ba sa mga anghel? Meron bang anghel na pinagsabihan ito? You are my son, today I have fathered you. It's a question na merong malinaw na sagot. Walang pinagsabihan ang Diyos na sinumang anghel ng ganitong salita. You are my son, today I have fathered you. And again, I will be a father to him, and he will be a son to me. Dito sa verse 5 na ito, dalawang reference sa Old Testament agad ang kinote ni Paul. Una ay ang 2 Samuel 7:14 na binasa natin. Pangalawa ay ang Psalm chapter 2 verse 7. In one verse, you are my son, today I have fathered you, referring sa pag-adopt sa hari, at ito ay prophetically tumutukoy sa Son of God as the begotten of God, the begotten of the Father. I will be a father, at pagdating sa kalagitnaan, and again, I will be a father to him, and he will be a son to me. No angel was referred in this text, no, in these passages. Walang anghel na tinukoy dito. Ang tinukoy dito ay isa lang, ang Messiah. Jesus Christ, the Son of God. That's why si Solomon ay prefiguration ni Jesus Christ sa aklat ng hari, sa aklat ng unang hari. Siya ay isang larawan ng darating na anak ng Diyos. And again, ang salita ng Jesus ay nagri-ring sa mga reference na to. These are they that testify of me. Okay? So from the moment na si Solomon ay
umakyat, lumuklok sa trono, umupo sa trono, He prefigured the Lord Jesus Christ, ang anak ni David, na magmamana ng lahat ng mga bagay at maghahari sa lahat ng mga bansa. Si Solomon ay hindi naghari sa lahat ng mga bansa, pero sisiguraduhin ko sa inyo, the Bible has already declared, si Jesus ay maghahari sa lahat ng mga bansa. At ang isa pang magandang kasabay noon, tayo ng mga mananampalataya kay Kristo ay maghahari kasama niya. Kaya sa fulfillment ng mga hula na ito, mayroon tayong bahagi sa celebration ng paghahari ni Kristo. Hallelujah! Now, the second thing about Solomon is this. Sa 1 Kings chapter 2 ay makikita natin kung paanong ang mga kaaway ang mga threats sa paghahari ni Solomon ay na-subdue. Or, sabihin natin, pinatay. Every possible threat sa paghahari ni Solomon ay pinuksa. Now, bago namatay si David, ay nagbigay siya ng warning sa kanyang anak. Sa 1 Kings chapter 2, mababasa niyo yan between verses 1 hanggang 9. Nandiyan ang pag-uusap nila at ang ilang warning ni Haring David. At specifically, si David ay mayroong warning kay Solomon about Joab and about Shimei. So there were two characters na binanggit dito ni David sa kanyang anak. Bantayan mo ang dalawang ito and make sure na sila ay mamamatay. But there was another one na hindi binanggit. Pero sa chapter 1, ang character na ito ay naroon. At ito ang tatlong kaaway na mayroong threat sa kingdom ni Solomon kung sila ay mabubuhay. Ang unang-una ay si Adonijah, ang kanyang kapatid. And of course, ang pangalawa ay si Joab at ang pangatlo ay si Shimei. Si Adonijah ay in-execute, mababasa niyo yan sa chapter 2 ng 1 Kings, verse 9 o verse 19 hanggang verse 27. So basahin niyo lang o inote lang ninyo dahil ayokong magbasa ng maraming references para hindi tayo mahaba. Pero diyan ay pinatay si Adonijah. Anong ginawa ni Adonijah? Of course, nag-appoint siya na kanyang sarili as king. Pero hindi iyon nag-work. At siya ay, I think siya ay tumakbo sa bahay doon sa kaban ng tipan, at siya ay parang doon sa altar, siya ay kumapit. So siya ay nag-attempt na i-appoint ang kanyang sarili, at nung siya ay pinagbigyan mabuhay, ang kanya namang ginawa ay nag-attempt siyang mag-usurp, okay, sa authority ni Haring David. Paano niya ito ginawa? Well, ni-request niya. Ang kinausap niya ay si Bathsheba, at ni-request niya sa hari kay Solomon na kung pwedeng ibigay sa kanya ang concubine ni Haring David na ang pangalan ay Abishag, the Shunammite. What happened is, nang ito ay i-approach ni Bathsheba sa kanyang anak, ay na-discern ni Solomon ang purpose ni Adonijah. So sabi niya, kung yan ay hinihingi ng aking kapatid, bakit hindi mo na lang sabihin, pati na ang kingdom? Ang buong palasyo at ang buong kaharian. In other words, kung yan ay hinihingi niya, ay para na rin niyang hiningi ang kingdom sa akin. And for that, pinatay niya si Adonijah because he was a threat to his reign. Pangalawa, si Joab. Si Joab ay general ni Haring David. Pero sa uling panahon ng buhay ni Haring David,
Si Joab ay hindi naging obedient. Siya ay merong sariling mga hakbang at isa sa hakbang ni Joab na hindi nagustuhan ni Haring David, pinatay ni Joab ang dalawang generals sa army ni David. Si Abner at may isa pang lalaki. At hindi ito nagustuhan ni Joab, sabi niya kay Solomon, make sure na magbayad si Joab sa kanyang ginawang rebellion. So, sa chapter 2, verse 28 hanggang 35, ay in-execute si Joab. Pangatlo, si Shimei. Sa verse 36 hanggang 46, in-execute si Shimei. Sino si Shimei? Siya ay isang relative ni Haring Saul. Ang role ni Shimei ay sa panahon na si Absalom ay nagkudeta at si David ay tumatakas isang gabi, at nakasalubong nila si Shimei habang sila'y tumatakas, at inalipusta ni Shimei si Haring David, minura, dinuraan, at anong sabi niya? Pinagbabayaran mo na ang ginawa mo sa bahay ni Saul. At sabi ng isang sundalo, papatayin ko, mahal na hari. At sabi ni David, huwag mong patayin. Baka ang Diyos nagpadala sa kanya para ako ay kutsain. Who knows, maawa ang Panginoon sa akin. So nakatakas si Shimei sa kanyang pagsalita ng masama sa hari, which is practically treason. Pero sa panahon ni Solomon, sabi ni Haring David, make sure na itong si Shimei ay magbabayad sa kanyang offense. So pinatay si Shimei. Now, interestingly mga kapatid, ang tatlong ito ay merong threat, possible threat sa kingdom. Si Adonijah ay prinsipe. Si Joab ay isang general. At si Shimei ay isang relative ng isang, sabihin nating, kalabang pamilya. Pwede ba yan? Kamag-anak kasi siya ni Haring Saul. Kumbaga sa politics pa natin, siya ay nasa kabilang pamilyang kaaway sa eleksyon. Anong tawag doon? Diba? Political enemy. Yun. Si Shimei ay isang political enemy. So ang threat sa paghahari ni Solomon ay una, isang kapatid. Pangalawa, isang general. Una, isang prinsipe. Pangalawa, isang general na galing sa army ni David na kanyang mamanahin ang army na yon, of course. At pangatlo ay isang political enemy. Ang isa ay kapatid, mismo sa palasyo ay may threat. Pangalawa ay general, which means pwede itong magkudeta at ang buong army ay makuha ang kanilang simpatiya at maging kaaway ni Solomon. At pangatlo ay isang political enemy na galing sa ibang pamilya, kaaway na pamilya na kung mananatiling buhay ay pwedeng lumakas ang pamilya na yon at maging threat sa house of David. Ang tatlong ito ay in-execute. I found out mga kapatid na ito ay mayroong analogy sa ating Panginoong Hesus. He was anointed to be heir of all things. Tandaan natin. Amen? Siya ay anointed, siya ay heir of all things, subalit may mga kaaway ang kanyang paghahari, may mga kapangyarihang mag-oppose. Kaya nang si Jesus Christ ay na-resurrect para magmana, mag-claim ng inheritance ng trono, God executed all the enemies. Sa paanong paraan? Si Adonijah ay nagre-reflect sa authorities in the heavenly places. Si Joab ay kasama sa mga demonic powers na mayroong authority
sa heavenly places at si Shimei ay nagre-reflect sa ating lumang pagkatao na kasamang kaaway ng Kingdom of God. Well, para makita niyo yan, ay gusto kong basahin natin ang Colossians chapter 2. Sa Colossians chapter 2, beginning with verse 13, kung mapapansin niyo, sa Colossians chapter 2 ay binabanggit dito ang patungkol sa tagumpay ni Kristo at tagumpay natin. Tagumpay ni Kristo na in-apply sa atin, nang tayo ay patay sa kasalanan, tayo ay binuhay kalakip ni Kristo. So ang ating buhay na mananagumpay ay nakadepende sa resurrected Christ. Alright? Dahil sa pagkabuhay ni Kristo. Kaya ang sabi sa verse 13, and when you were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him. Tayo ay Kaniyang binuhay na muli, kasama ni Kristo, sa paanong paraan? Having forgiven us all our trespasses, verse 14, having canceled the certificate of debt consisting of decrees against us, which was against us or hostile to us, and He took it out of the way, having nailed it to the cross. So nang si Kristo ay namatay, mayroong isang kaaway na pinuksa sa krus. Ito ay threat sa mga anak ng Diyos. Ito ay threat sa paghahari ni Kristo sa kanyang future kingdom, at kailangang mamatay ang kaaway na ito bago si Kristo maghari. Hallelujah! And that was the first. Pagdating sa verse 15, dalawa pang kaaway ang pinatay. When He disarmed, ano ibig sabihin ng disarmed? Tinanggalan ng kapangyarihan. Kinuha ang power na hawak nila. When He disarmed, sino kanyang dinisarm? The rulers and authorities. Hallelujah! He made a public display of them, having triumphed over them through Him. Nakita ninyo? Kaya ang execution kay Adonijah ay hindi secret. Kay Joab at kay Shimei, ang lahat ng kaaway ng isang kahariang nagsisimula pa lang ay ini-execute publicly upang ipakita na walang pwedeng lumaban sa kaharian na ito. Praise God! And that is why si Solomon ay nag-rule ng mapayapa at maayos, sapagkat ang tatlong threat sa kanyang kingdom ay na-wipe out sa kanyang harapan at hindi binigyan ng kapangyarihan. Glory to God! At yan ay nagpapakita ng tagumpay ng ating Panginoong Jesus. Hindi ba ang sabi ng Biblia, nang siya'y umakyat sa langit, from that time, siya'y umupo sa kanan ng kaluwalhatian. Anong ginagawa niya doon? From that time, waiting until all His enemies are made His footstool. Anong ibig sabihin nun? Hinihintay niya na ang lahat ng kaniyang pagtatagumpay sa krus at sa resurrection, ang mga kaaway ay masakop niyang lahat. You see? That's why si Kristo ay nabuhay na maguli, hindi lang kasalanan ng kanyang dinaig para sa atin. Well, sa bagay na yan, we have to thank God. Amen? Sino ang nagre-reflect sa kasalanan? Well, si Shimei ay nakita ko na siya yung analogy sa ordinances of the law na napako sa krus. Sapagkat siya ay nagre-reflect sa relative ng ating lumang buhay. Kamag-anak ng ating lumang buhay, na kung ang lumang buhay ay mananatili, ito ay magiging problema mo, kalaban mo sa paghahari kasama ni Kristo. And that's the reason na mga Kristiyano na talunan ay nararanasan nilang pagkatalo sapagkat si Shimei ay buhay. Hallelujah!
ang lumang pagkatao ay buhay pa. Kailangan itong ipako sa krus. Sabi ni Paul, I am crucified with Christ. The old man has been crucified with Christ. Kaya kung hindi pa napatay si Shimei, then yan ay problema mo sa iyong paghahari. Yan ay threat sa iyong victorious life. Lagi ka mag-i-struggle sa sin. Lagi ka mag-i-struggle sa mga temptations. Habang buhay, si Shimei, laging may nagpapaalala sa iyong lumang pagkatao. At laging may nagsasabi sa iyo, mas maganda ang lumang buhay kaysa sa bagong buhay. Kaya kailangan patayin ang lumang pagkatao. Kagandahan nito, pinatay na ito ni Kristo sa krus. Ang kailangan lang, sampalatayanan natin. Amen? Kaya hindi tayo pwedeng lumakad sa ating lumang pagkatao. Ang lumang pagkatao ay nangyayari yan kapag tayo ay nag-i-insist sa ating mga sariling mga nararamdaman kaysa sa kalooban ng Diyos. Isipin mo, magsimba lang. Problema pa na isang Kristiyano magsimba. Dahil walang pera, dahil puyat, dahil sa anumang mga dahilanan. Kahit may karamdaman ka, kapag patay na si Shimei, walang dahilan para ikaw ay magliban sa gawain ng Panginoon. Babangon ka sa iyong problema at haharap ka sa Diyos at papasok ka sa presensya ng Diyos kasama ng mga banal. Walang Shimei na pipigil sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah! Sapagkat pinatay na yan ni Solomon at pinako na yan sa krus ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah! At alam niyo, si Shimei ay dumarating sa buhay natin sa maraming mga anyo. Sometimes, problemang pera, problema sa trabaho, problema sa bahay. Sometimes, problema sa mga relasyon. Ang mga anyo na ito na Shimei ay threats kung tayo ay buhay pa sa lumang pagkatao. Pero, ang ganda ng sinabi ni Pablo sa Romans chapter 8, for I am persuaded na walang bagay na maaari pang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo. Sabi niya, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Hallelujah! Hallelujah! Hindi lang si Shimei ang pinatay, hindi lang ang problema ng ating kasalanan ang pinatay sa krus, at ito ay pinakita na conquer sa kanyang pagkabuhay. Nang si Kristo ay nabuhay, pati ang mga kapangyarihang nasa kahanginan, nasa heavenly places, na dinescribe as rulers and principalities. Alam niyo, salitang rulers doon, arche. Ito'y tumutukoy sa mga demonic spirits na mayroong ang tawag sa kanila ay prinsipe. Kaya ito ang ipinapakita ni Adonijah sa panahon ni Solomon. Sa panahon ni Jesus ay may mga prinsipe sa kahanginan. Pero huwag kayong mag-alala, na-disarm na sila. Hallelujah! Ano pa? Principalities, exousia. Ibig sabihin, ito'y mga demonic spirits na binigyan ng power to cause harm. Like Joab, na pwedeng na meron siyang kalakasan as a warrior at may influence sa army. But thank God, sapagat ang principalities ngayon ay na-disarm na rin. Hallelujah! Alam niyo ba kung paano yung ginawa ng Panginoon? Wala siyang ginamit na weapon na katulad ng weapon ng tao. Simple lang, Jesus rose from the dead. Glory to God! Sapagkat ang buong pag-aakala ng principalities and rulers, nobody can conquer death. But there is one, the mighty conqueror. Hallelujah! Hindi siya kayang pigilan ng kamatayan. Hindi siya kayang itago ng libingan. He rose from the dead. At nang siya'y bumangon, na-disarm ang rulers. Nang siya'y bumangon, na-disarm ang principalities. Glory to God. Alam niyo ba, napakasimple, no, ng larawan.
Bago i-anoint si Solomon, si Adonijah ang lakas na loob. Prinsipe ako, anak ako ng hari. Wala pang ina-anoint ang hari. Pero pwede ko nang i-appoint ang sarili ko. Dahil ako ay prinsipe, ako ay legal na tagapagmana sa trono. So nag-appoint siya sa kanyang sarili, kumuha ng mga kaibigan, at nag-celebrate. Pero as soon as the news, paglabas ng balita na si Solomon ay pinahiran na at siya'y nakaupo na sa trono, na-disarm si Adonijah. Wala nang gera, wala nang pingkian ng sandata. Pagdating ng announcement na anoint na si Solomon, nagpulasan ng lahat ng kanyang mga best friends. The enemy has been disarmed. Hallelujah! Ganon kabisa ang kapangyarihan ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Brothers and sisters, that's why we are more than conquerors. Tumayo tayo sa pananampalataya kay Kristong nabuhay. Hindi yung nakapako pa rin, hindi yung nagsasuffer pa rin, but the mighty conquerors. There is complete victory in Jesus Christ. Kaya as soon as ikaw ay lumakad sa resurrection life ni Jesus Christ, ang kaaway sa buhay mo madidisarm agad. Because ang makikita nila ay hindi na yung lumang tao. Ang makikita nila ay si Kristo na mananagumpay na nasa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Palakpakan natin siya. Hallelujah. The third thing about Solomon is he built the house for the Lord. And of course, ito hindi na mahirap i-explain sapagkat ang bahay ng Panginoon sa panahon na binabuild ni Solomon, sa panahon naman ni Jesus, anong sabi niya? I will build my church. At ang iglesia na itinatayo ni Kristo, ay temple. Sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 2, remember, si Peter ay naroon ang si Jesus Christ ay nagsabi, upon this rock I will build my church. And the gates of hell, of Hades, shall not prevail against it. At pagdating sa sulat ni Pedro, anong sabi niya? We are built as living stones. To be a house, a spiritual house for a royal priesthood. At sabi sa verse 9 ba yun, verse 10, that we should offer the praises, the sacrifices of praise. Bahay ng Diyos sa ngayon ay ang kanyang iglesia. This is a very sobering truth, mga kapatid. Ang tunay na iglesia ay hindi samahan na pwede mong pasukin at iwanan kapag ayaw mo na. I challenge your faith na huwag niyong tingnan ang gawain ng Panginoon na parang pagsawa na kayo at nakita niyo wala nang maitulong ang mga tao sa inyo, iwanan niyo na. Hindi ganyan ang bahay ng Diyos. Ang bahay ng Diyos ay banal, ang iglesia, ay ang gawain ng Diyos ay banal at ang gawain ng Diyos ay templo ng Diyos sa Espiritu. This is where God intends to, yung bang dalhin ang kanyang presensya, ibaba at ipamalas sa mga tao na nasa sanlibutan pa. It is through the church. That's why the church of God ay napakahalagang gawa ng Diyos sa ibaba ng lupa. Kung ang templo ni Solomon ay sinelebrate for many years, ang bahay ni Kristo, ang iglesia, ay dapat din nating i-celebrate at pahalagahan. I-value. Sapagkat ang mga taong bumubuo dito na tinawag ni Peter living stones ay mga taong ang buhay ay hinugasan ng dugo ni Kristo. Kaya sabi ni Pablo, sino ang pwedeng mag-akusa laban sa atin? If God is for us, who can be against us? Yes, of course, ang mga tao sa loob ng iglesia may mga kapintasan, may mga kahinaan. Pero hindi yan ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Panginoon ng Diyos sa langit ay ang ating confession of faith.
at ang sincerity ng ating puso at ang pagsisikap na kapag tayo nadarapa, bumabangon at nagpapatuloy sa pananampalataya. Amen. Sa bahay ni Solomon, at tinay ni Solomon, mayroong dalawang mahalagang, dalawang sabihin natin worth mentioning na description. Una, yung sinabi sa chapter 6. Sa chapter 6 actually naka-record ang construction ng bahay na yun. May binanggit sa verse 7, nasabi rito, the house, while it was being built, was built of stone finished at the quarry. And neither hammer, nor axe, nor any iron tool was heard in the house while it was being built. Na-imagine? Nung ginawa ang bahay ng Diyos, ang mga bato galing sa iba't ibang quarry, no? Sa isang bundok, alam niyo naman yung mga quarry, dito sa Antipolo, maraming quarry. Doon tinapyas sa mga bato. Doon sila sinukat, doon sila pinakinis, doon sila ina-identify kung saang bahagi sila ng bahay isasaksak. At nang ito ay hinila na ng mga hayop at dinala doon sa lugar ng pagtatayuan ng house of God, every piece of stone was chiseled exactly, cleaned exactly, and identified exactly kung saan siya nakaposisyon. Kaya nang ito ay dinala doon sa building area, sa construction site, wala na raw pamukpok, wala nang pagtatapyas, wala nang pagbabasag ng bato, sinasalpak na lang ng maayos. At hindi na rin mahirap ang pagsalpak, walang ingay. Napakadali ng pagsasalpak ng mga bato, pagsasalansan ng mga bato, because every stone was already cut and prepared. Napakagandang construction yan, mga kapatid. Ano kaya ang dahilan ni Solomon? Siguro ayaw kong maingay ang construction. Alam nyo, yung Mount Zion kasi, sa norte, ito yung Temple Mount. Sa south ay ito yung Mount Zion, ito yung House of David, or yung palasyo ni David. So, tawid lang doon, ay andun na yung Temple Mount. Maaaring sabi ng Solomon, ayaw kong maingay na construction, gusto ko tahimik. So, gumawa sila ng paraan para magkaroon ng tahimik na construction na walang ingay. Unti-unti lang tumatayo ang structure hanggang sa ito ay finally finished. Mga kapatid, kung paano nangyari yun, mahirap i-detail kasi wala tayo ron. Pero sapat na yung patotoo ng kasulatan, it happened that way. Pangalawang bagay na magandang ma-mention dito ay yung binanggit sa dulo ng chapter 6, 37-38. In the fourth year ng paghahari ni Solomon, in the fourth year, the foundation of the house of the Lord was laid in the month of Ziv. Verse 38, in the 11th year ng reign ni Solomon, in the month of Bul, the 8th month, the house was finished in all its parts and in accordance with all its plans. So he was 7 years in building it. It was worth mentioning na it's very interesting, mga kapatid, na ang ganitong maliliit na details ay kailangang ibigay ng Scripture because I believe it has something to do with the work of Christ sa iglesia. Ang Panginoon na nagtatayo ng iglesia, isang gusali na binubuo ng mga buhay na bato. At ito ay tinatayo sa kalagitnaan ng makasalanan at maruming sanglibutan. At ang buong sanglibutan ay busy-busy sa kanilang activity, wala silang kamalay-malay, something great is going on, at ito ay ang gawa ng Diyos sa mga mananampalataya. Mga taong hindi kilala, hindi popular, hindi mayayaman, at hindi magagaling sa lupa, pero sila ay isa-isang tinatawag, isa-isang inaayos ng Panginoon, and silently, but exactly, the house of the Lord is being built. You see?
Kaya ang bahay ng Panginoon ay hindi popular in any activity or form. Those are man-made. Pero ang tunay na bahay ng Diyos is being built na sa buhay ng mga true believers. Hindi sila apparent, hindi sila madaling ma-identify, at hindi sila laging kilala sa sanglibutan. Precisely because yun ang gusto ng Panginoon. Gawin ang kanyang iglesia in a very unusual way na hindi makikita ng mundo, but when it is finished, ang lahat ay mamamanga. Praise God! Hallelujah! At alam niyo ba mga kapatid, hindi madali ang mag-build. Hindi madali ang magtapyas ng mga bato. In fact, sa loob ng gawain tayo ay natatapyas, and many of us are offended. Many of us ay nasasaktan kapag ang salita ng Diyos ay nagtatapyas sa atin. Pero kung ikaw ay bahagi ng bahay ng Diyos, maging patient ka, sapagkat God is preparing you para sa kanyang final act. Sa final act, isasalpak tayo ng Diyos isa-isa, and the house will be completed. And the world will be surprised. Sasabihin ng mga malalaking denominations, hindi ba tayo yung dapat na-rapture? Pero bakit iba yung na-rapture? It is the work of God. Amen! Sapagkat ang pagpasok sa rapture ay hindi nakukuha sa laki ng denomination. Hindi nakukuha sa galing ng sistema na kayang gawin ng tao sa kanilang mga programa. It is in the simplicity of the building up of the body of Christ. At tayo ay binibuild hindi sa programs. Yes, we do use programs like church service, pero hindi yan ang nagbibuild sa atin dahil meron tayong magandang program. Ang nagbibuild sa atin ay kung ano yung nating tinatanggap sa loob ng gawain. It is the Word of God. It is the Word of God na nagtatapyas at nag-aayos at nagpapolish ng ating buhay at nag-identify sa iyo saang lugar ka sa bahay ng Diyos. And when you finally understand kung saang lugar ka, it doesn't matter kung nasa baba ka o nasa taas. Ang mahalaga, bahagi ka sa bahay ng Diyos. That's all that matters. It was finished in 7 years. Anong ibig sabihin ng 7 years na ito? Well, I would like to say na pinapakita dito ng Panginoon sa account na ito ang 7 church ages sa history ng Kristyanismo na kung saan the house of God is being built. Kung babalikan nyo ang pag-aaral ng 7 church ages, the whole Christianity does not represent the true church. Okay? Because sometime after sa panahon ng mga apostles, ang Christianity ay nagsanga. At ito ay tinawag ng propeta sa ating panahon, in-identify niya as the true vine and the false vine. Na parang puno ng ubas. May puno, pero may sanga. At may nagsanga, yung tunay na sanga, at mayroong false vine. Kaya ang Kristyanismo, pag ikaw ay skeptic at nakatingin from the outside, sabihin mo, ang gulo ng Kristyanismo, sa Muslim na nga lang ako. You will be confused. Bakit? Because the whole Christianity gives a different picture than what we expect. Because there is the true vine and there is the false vine. But God allowed it. Sa parable ni Jesus, sa parable of the tares and the wheats, anong sabi roon? Pagkatapos maghasik ng farmer, naghasik siya ng mabuting binhi, pagkatulog niya kinagabihan, ang kaaway pumunta roon sa bukid. Kung saan siya naghasik ng mabuting binhi, naghasik naman din sila ng pansirang damo. After a while, tumubo ang mga binhi. At sabi ng mga servants, Master, may mga damo. Saan galing itong mga damo? Bunutin natin. Ang sabi ng Master, gawa yan ng dyablo, ng kaaway. Pero wag niyong bunutin, hayaan niyo na lang silang sumibol hanggang sa panahon ng pag-aani. So, sa kasaysayan pala ng Kristyanismo, God could have chosen na doon pa lang sa unang church age, bunutin na niya mga pansirang damo.
God could have done that. Or sa second church age, sa panahon ng Smyrna, ay pwede nang bunutin ng Panginoon yung mga pansirang damo. And yet, sabi ng Book of Revelation, laging nagwa-warning ang Panginoon. Hear what the Spirit is saying, repent, repent, repent. Hindi sinabing, bunot, bunot, bunot. Kaya pagdating ng last days, walang nabunot. Sapagkat inalaw ng Diyos na yung true vine at yung false vine ay parehong sumibol, lumago, at magbunga. Pero sa panahon ng harvest, madali nang ma-identify. By their fruits. Kilala ng Diyos ang sa Kanya by their fruits. Ang denomination ay magpo-produce lang ng system, after system, another system. Yan lang ang pagiging bunga ng denomination. Pero ang mga iglesyang nataniman ng salita ng Diyos, ang ibubunga nila ay buhay na galing sa salita. Hallelujah! And that's the reason, mga kapatid, huwag natin pagtakahan kung bakit may confusion sa loob ng Kristyanismo. But I want you to know, God is silently working sa buhay ng mga true believers. Perfecting, molding, chiseling, polishing. And when the time is ready, i-glorify niya ang kanyang church. At doon makikita ng buong sanglibutan kung sino ang sa Diyos. Hallelujah! Kaya ang trabaho natin ngayon ay laging isubmit ang ating buhay sa paglilinis, pag-aayos at pagtatapyas ng salita. Hayaan niyong gumalaw ang salita sa buhay ninyo. Gaano man kahirap ang mga sitwasyon, magpatuloy kayo sa pananampalataya because God is working in your life. Na-appreciate ko yung sabi ng isang denomination pastor, John MacArthur. He had this wisdom. Sabi niya, because he was being asked, ano sa palagay mo, bakit nangyari ito kay Steve Lawson? Na siya, kung kailan matanda na, saka pa siya nagkaroon ng problema at nagkaroon ng ibang karelasyon. At ito'y nag-cause ng problema at nagkaroon ng reproach sa church. Well, ang sabi lang ng matandang preacher, well, hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat. Pero isa lang ang nakikita ko, God has allowed it because nililinis niya ang kanyang iglesia. Hinaayos niya ang kanyang iglesia. And sometimes ang paglilinis ng Diyos ay masakit. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, magpapasakop ka sa paglilinis ng Kristo. Mahirap man ito, maglalagay man ito ng shame sa iyo, mapapahiya ka. But in the first place, bago ka napahiya, si Kristo muna ang mapapahiya. Pero kung kaya mong taisin ang hiya, sapagkat si Kristo, pinagtiisan niya ang kahihiyan para sa iyo. Ngayong ikaw ay tinutuwid ng Panginoon, kaya mo bang tiisin ang kahihiyan upang ikaw ay may ma-perfect niya? Because kung kaya mo yun, kung merong biyaya sa buhay mo na magsasabi, Lord, magpapatuloy ako kahit nakakahiya, pero nagawa ko na, but so be it, Lord, gusto kong bumangon sa pananampalataya, then God is working in your life. Kaya ang anak ng Diyos, he never gives up. She never gives up. Because God will not give up on us. For as long as we have the grace, we have the faith to say, Lord, help me. Lord, I need you. God will never give up on us. Amen? So let's not give up on the faith. Glory to God. Wala na ba akong oras? Sakit ng pa ako eh. Wala pa tayo kay Elijah. So, sa pang bagay kay Solomon ay ang kanyang wisdom. Of course, hindi na tayo maninibago sa bagay nito. Solomon's wisdom. Sa chapter 4, in-account doon kung paanong ang kanyang wisdom ay nakahigit sa lahat ng mga wise men and wisdoms of the age. God gave Solomon wisdom, sabi sa verse 29, and very great discernment and breadth of mind
Like the sun that is on the seashore, Solomon's wisdom surpassed the wisdom of all the people of the East and all the wisdom of Egypt. For he was wiser than all other people. More than Ethan, the Ezrahite, Heman, Calcol, Darda, the sons of Mahol, and his fame was known in all the surrounding nations. I don't know these people, but I'm glad to know hindi sila nakahigit sa wisdom na binigay ng Diyos kay Solomon. The Bible vindicates na ang wisdom na galing sa Diyos ay higit sa wisdom ng sanlibutan. Amen? That's why ang sabi ni Solomon, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths. Si Solomon ay walang school na pinasok, walang master na nagpa-disciple, walang rabbi na siya'y umupo for many years bago siya naging pantas. It all happened one night. Would you believe? Isang gabi lang. At ito'y nangyari sa panaginip pa. Hindi siya nagpuyat na magbasa ng anumang aklat. He was just sleeping. At sa panaginip, kinausap siya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, anong hingin mo? I need discernment. Give me an understanding heart. And then the next morning, the wisdom was already there. Oh my God. Imagine that. That's supernatural. Hindi yan gawa ng tao. Hindi yan resulta ng effort ng tao. I tell you, kahit gaano kababang ating edukasyon sa lupa, trust in the Lord. He will give you wisdom greater than all the wise men and women in this world. Hallelujah! Ang Diyos ni Solomon ay Diyos pa rin natin ngayon. At ang Diyos si Solomon, hallelujah, ay nahayag sa laman in the person of Jesus Christ. Jesus became the personification of wisdom. At anong sabi ng Biblia? Walang nakadaig sa karunungan ng Panginoong Hesus sa kanyang mga pagtuturo. Pero anong sabi ni Jesus? A greater than Solomon is here. Referring to himself, the Messiah. Alam yung kaibahan ng wisdom ni Jesus Christ? Huwag na lang natin sabihin, He was the Word made flesh. There is one comparison na gusto kong makita ninyo. Si Solomon, when he speaks, the world was amazed. Right? Ang sanglibutan na mangha, ang mga malalaking mga tao, bumibisita sa Jerusalem. Even the Queen of Sheba, bumisita sa Jerusalem to hear. At anong sabi ng Queen of Sheba? 1 Kings chapter 6, the half has never been told to me. Sabi niya, kalahati pa lang pala yung narinig ko. Salamat na lang. Nagtiyaga ako makarating ngayon dito. And she was so amazed sa wisdom ni Solomon. You see, when Solomon spoke of his wisdom, God-given wisdom, the world was amazed. But when Jesus spoke of God-given wisdom, heaven and earth obeyed. Hallelujah! Ang mga Israelites ay nagsasabi, anong klaseng karunungan ito? Kapag siya'y nagsasalita, He teaches with authority. Glory to God. That's the kind of wisdom na galing sa Diyos. Hindi lang para ikaw ay hangaan, kundi para ang mga kapangyarihan ay mag-obey sa anak ng Diyos. That's why ang wisdom na nasa atin ngayon as children of God ay nagtuturo sa atin, una, para maging obedient sa Diyos. And one of these days, we will rule with Him. And we will command, and nations, peoples will obey us. That's the kind of wisdom that we get from Jesus Christ. Glory to God. Oh my. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. And so we go to Elijah. I have many notes pero nagpasan ko lang. Siguro iba i-mention ko lang sa inyo. So who was Elijah? A prophet? A Tishbite? Nobody knows kung nasaan yung lugar ng mga Tishbite.
whether Tishbe is a city or a place. But Elijah was a Tishbite, sabi ng 1 Kings chapter 17. So siya lumitaw sa panahon ni Haring Ahab. Now, may dalawang bagay tayo makikita sa ministry ni Elijah as prefiguration ni Jesus Christ. Unang-una, although he was a prophet, Elijah's ministry was underappreciated. Kung ikukumpara natin ang pagrespeto ng mga Israelites kay Samuel, si Samuel ay talagang pinupuntahan ng mga Israelites. He was a busy prophet. There are times naglilid siya sa army, sa Biera. So he was busy. Kung pupuntahan natin ang panahon ni David, there was Nathan, there was God, at sila ay mga counselors sa palasyo. Elijah, on the other hand, nasa disyerto lang siyang palagi. Hindi nga siya kilala ng mga Israelite halos. Sino yung Elias na yun? May ilang mga nakakilala sa kanya, pero hindi siya pinapansin. Elijah was underappreciated as a prophet of God. Kung meron mga nakakilala kay Elijah, nobody came to him. Meron bang nabasa tayo sa Bible na pumunta kay Elias para humingi ng advice? Mabuti pa sa panahon ni Elisha. Nung si Elisha na ang ang prophet, ang mga tao pumupunta sa kanya. Elijah, dalawang beses lang siya nag-appear sa aklat ng mga hari. Una, sa panahon ni Ahab na siya ay nag-declare na hindi uulan hanggat hindi niya sinasabi. So yun ay tumagal ng 3.5 years. And then the second time ay sa dulo sa paghahari ng isang hari sa Israel, si Ahaziah. Si Ahaziah. So I remember si Ahaziah ang huling hari sa 1 Kings, anak ni Ahab. At si Ahaziah ay nagkasakit. At anong ginawa ni Ahaziah? Sabi doon sa 1 Kings chapter 22, sa huling chapter na, si Ahaziah ay nag-utos sa kanyang servant, pumunta kay Baal Zebub, the god of Ekron, at magtanong kung siya ba ay gagaling. At yung servant, papunta na doon sa isang lugar. Along the way, hinarang ni Elias. Sabi ng Panginoon kay Elias, salubungin mo yung servant ng hari. Bakit kailangan upang pumunta kay Baal Zebub? Wala bang Diyos ang Israel? Wala bang propeta ang Israel? Dahil sa ginawa mo, sabi ng Panginoon, hindi ka na gagaling sa iyong karamdaman. May prophet ang Israel, nobody came to him. Naging popular lang siya ng ilang panahon doon sa Mount Carmel. But after that, nakalimutan na naman siya ng mga Israelites. Kaya, anong sabi ni Jesus? So let me go back doon sa Luke chapter 4. Nagsimula ng ministry si Jesus at kinote niya ang Isaiah 61 and then umupo siya and then nung naghihintay ang mga tao sa sinagoga, ito ay nasa lugar ng Nazareth, kung anong susunod niyang sasabihin. And then ang sinagot niya lang ay, this day, the scripture is fulfilled. Nagsimulang magbulong-bulungan. Hindi ba anak ito ni Jose? Hindi ba anak ito ni Maria? Now, ito ang sagot ni Jesus. Verse 23. And he said to them, no doubt, you will quote this proverb to me. Physician, heal yourself. All the miracles that we have heard that were done in Capernaum, do here in your hometown as well. So, bago yung araw na to, ay galing si Jesus sa Capernaum at nag-perform siya ng ilang miracles doon. Bago siya pumunta ng Nazareth.
So ngayon ay nabasa niya ang isip ng mga tao. Kung talagang propeta ka, do something. Heal yourself. Ibig sabihin, tulungan mo ang iyong mga kababayan. But he said, truly I say to you, no prophet is welcome in his hometown. So instead na siya ay pagbigyan niya ang mga kababayan niya sa Nazareth, ni-rebuke niya. I tell you the truth, no prophet is welcome in his hometown. Proof number 1. Elijah. Diba? Ang sabi ng verse 25, as we read kanina, sa panahon ng kagutom na maraming mga nagugutom at maraming mga widong naghihirap at nagsasuffer sa panahon ng severe famine. Maraming mga widows sa Israel, pero saan ipinadala ng Diyos ang kanyang man of God, ang kanyang servant Elijah? Hindi niya pinadala sa kahit isamang widow na naghihirap sa Israel. Pinadala niya doon sa isang Gentile city sa Sidonia, doon sa bayan ng Sarephat. Sabi ng Panginoon kay Elias, punta ka doon sa Sarephat. Meron doong widow. Kausapin mo at pakakainin ka niya for many days. Bakit kailangan yun i-quote ni Jesus? Para ipakita na like Elijah, the Messiah was underappreciated. He was not fully acknowledged except by the few. But the nation as a whole ignored siya. At yun si Elijah sa kanyang panahon. He was a man of God, a mighty prophet of God, but nobody asked for wisdom. Nobody came to him for prayer, for healing, for any problem. Patuloy lang sila sa buhay nila. Kaya nang dumating ang famine, hindi ibinigay ng Diyos ang kanyang gift, ang servant niya, doon sa isamang naghihirap na pamilya. Doon niya pinadala sa Sidonia. Bakit? Sapagkat doon sa Sidonia, merong isang widow rin. Pero ito yung widow na mag-a-appreciate sa gift ng Diyos na naka-Elias. Na willing mag-sacrifice nang sabihin ni Elias, pakainin mo ako. At sabi ng babae, wala na kami pagkain. Unahin mo ako, sabi ng propeta. At ang sabi ng babae, well, sinabi mo, unahin kita. Pero bahala na ang Diyos. Kung mamamatay kami, mamamatay na. Mayroong isang widow na naka-appreciate sa gift ng Diyos. That's the reason. Kaya sabi ko sa inyo, ito'y reflection ni Jesus sa Elias as an underappreciated servant of God. Ano ang opinion ni John sa chapter 1? Verse 10, he came unto his own, and his own did not receive him. Diba? Nabasa niyo yun? Diba? He came to his own. Verse 11, sabi sa verse 10, he was in the world, and the world came into being through him, and yet the world did not know him. He came to his own, and his own people did not accept him. Pero mayroong kasunod dyan sa verse 12, but as many as believed him, yun ang woman of Zarephath. As many as believed him, to them he gave the authority to be sons and daughters of glory to God. Kaya si Elias, because of Israel's being, yung kanilang attitude of being unappreciative of the gift, walang nakinabang sa gift ni Elias. Except the Gentile woman. Nang dumating si Jesus Christ, hindi napakinabangan ng Israel ang napakalaking kaloob ng Diyos sa kanila. Ang greatest gift ng Diyos sa Israel ay ang Messiah. Tama? He is everything para sa Israel. Siya ay binhi ng babae ni Eva. Siya ay binhi ni Abraham. Siya ay binhi ni David. Siya ay, he is everything to Israel. Pero nang dumating siya, he was rejected. Kaya, dinala ng Diyos ang kaloob sa Gentile people.
sa atin. Nakilala niyo ba ang kaloob sa inyong buhay? Na-appreciate niyo ba ang kaloob ng Diyos sa inyong mga buhay? Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya mga kapatid, that is the character of Christ na nakita natin sa 1 Kings. Gusto ko magtapos sa part na ito, mga kapatid, na kung saan God has given gifts to Israel. At through generations, laging ang Diyos ay umaabot sa kanila. But Israel was a stubborn people. Matigas ang ulo. Masyado lang na-abuse ang biyaya ng Diyos sa kanila. Ang favor, ang kaawaan ng Diyos sa kanila. That's why nang si Daniel ay nanalangin, nag-study kami ng mga brothers nung Sunday, Daniel chapter 9. Doon sa prayer ni Daniel, anong sabi ni Daniel? We have sinned. Our fathers, our forefathers have become stubborn, have become disobedient. We have rebelled against you. That is the picture of Israel. A favored nation and yet hindi marunong mag-appreciate ng kaloob ng Diyos sa buhay nila. At yan ay nag-climax sa panahon ni Jesus. Now we appreciate Jesus Christ. He is the best gift na meron tayo ngayon, mga kapatid. But He has other gifts na nasa ating buhay ngayon. We have the fivefold ministry. We have the gifts of the Spirit. And God is pouring out all His best to His church. Outside of Jesus Christ, alam niyo ba kung ano ang best gifts ng Diyos sa iglesia? It's not the spiritual gifts. It's the fivefold ministry. And I tell you, ang fivefold ministry, bagamat sila ay pinupuri, ina-appreciate from time to time, but most of the times, ang fivefold ministry ay underappreciated. Because ang fivefold ministry, they have struggles na hindi nila kailangan sabihin from the pulpit. But God knows these things. Pero ang mga tao ng Diyos, pumunta kayo sa maraming mga simbahan, they appreciate the pastor kapag sila ay nasa mga crisis na. But in good times, wala silang pag-appreciate sa mga servants of God. And when I tell you na pag-appreciate sa mga servants of God, ay ito, mga kapatid. Ang tamang pag-recognize sa gifts of God na nasa atin ay una is to listen and to obey the wisdom that God gives them. Para ito sa ating ikabubuti. And most Christians, they have their own ideas. Kapag sila ina-advise ng kanilang pastors, they say, "Thank you, Pastor." But in their heart, we have other ideas. I can work this out on my own. Number 2 is to support the work. To support the work. Alam niyo ba ang ginawa ng Syrophoenician woman? Na-recognize si Elijah, pinakinggan ang instruction ni Elijah, at sinuportahan ang Elijah for many years. Even sa panahon ni Elisha ay ganun din. Meron ding mag-asawa na walang anak, na discern nila ang man of God. Anong ginawa nila? Sapagat siya ay laging dumadaan, pinapakain nila every time. Pero they did more than what is expected of them. Pinagawa ng kwarto, pinaginawa ng tulugan. Sabi nila, I know this is a man of God. Bigyan natin siya ng kwarto na lagi niya matutulugan para siya ay may pahinga pag siya ay nagbibiyahe. That is how they supported the work. And I tell you, ito ay napakahalaga sa pagsulong ng gawa ng Diyos sa kaniyang iglesia. Kaya nang sabi ko, Jesus, like Elijah, was underappreciated, and so are the gifts today. Kailangan nating kilalanin ang kaloob na ito sa iglesia so that Jesus can do His work. Ang fivefold ministry, they do not exist
on their own, mga kapatid. Ang fivefold ministry ay representation ni Jesus Christ sa kanyang iglesia. You see? Si Jesus, ang 5 opisina. Siya ang propeta, siya ang apostol, siya ang ebanghelista, siya ang pastor, at siya ang guro. Ang mga kaloob na to ay dinistribute niya sa kanyang iglesia, sa mga kalalakihan. Not one of them ay tumanggap ng 5. Because that would be Jesus Christ himself. Ang iba ay tumanggap ng 1, ng 2, ng 3, at ng 4. But all of them represents Christ in our midst. And I tell you, this is God's best gift to His church. Sapagkat sa pamagitan ng fivefold ministry, the church is equipped. The church is built up. The church will attain unity of the faith and knowledge of the Son of God. The church will be edified. Siya ay makakaabot sa kanyang maturity. And when we accept them, anong sabi ni Jesus? For the last words, let me read this. Matthew 10 verse 40. The one who receives you receives me. Jesus was speaking to His disciples. Ang tumanggap sa inyo ay ako ang tinanggap. And the one who receives me receives Him who sent me. Verse 41, the one who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he who receives a righteous person in the name of a righteous person shall receive a righteous person's reward. When God gives us His gift, at ito ay ating tinanggap sa ating buhay, which means, na-utilize siya, like all prophets should be. Hindi katulad ni Elijah na hindi pinansin ng Israel, kundi ang man of God ay naging bahagi ng ating buhay at ang mga wisdoms ay ina-apply natin ng tama sa ating buhay. Then we receive the reward. Anong reward? The reward is greater wisdom from God and victory sa ating mga trials. But those who ignore the gift, they suffered. Hindi ko sinasabi ito sa inyo dahil pastor ako. Pero I tell you, ang pastor ay hindi naging pastor dahil sa kanyang sariling kagustuhan. It's the work of God in his life. Diba? Hindi magandang pakinggan kapag ang pastor ay nagbibuild ng kanyang sariling authority sa pamagitan ng kanyang sariling pagpapaliwanag. Hindi magandang pakinggan. And that is why ang discerning ay dapat lumabas sa mga tunay na believers. Para ang mga man of God ay hindi na kailangan magsabi, I'm a prophet, recognize my gift. I'm an evangelist, gamitin niyo ang kaloob na nasa akin. I'm an apostle. Sabi ni Pablo, hindi man ako kilalanin lang apostol. Apostol naman ako sa inyo. Kailangan ang mga tao ng Diyos ay may discerning. Sa panahon ni Solomon, na-appreciate nila ang gift ng Israel, na-appreciate ng Israel ang gift ng Diyos. Pero sa panahon na ni Elias, yun ang nakakalungkot. So, let me close on this part. Paano natin ina-appreciate ang kaloob ng Diyos na nasa ating buhay, na nasa atin ngayon? Sa iglesia. Pinapahalagahan ba natin ito? Binavalue ba natin ito ng tama? Because when we do this, sabi ni Jesus, ang tumanggap sa kanila ay siya ang tinanggap. Because they stand in behalf of the Lord Jesus Christ. They have problems also. They suffer. They nagkakasakit din sila. Nagugutom din sila. Nangangailangan din sila ng mga solusyon sa mga daily problems. But when they speak behind the pulpit, when they speak the word, they represent Christ. At napakahalaga ng ating response. Kaya ang lesson ng Panginoon sa Israel, tularan niyo yung Syrophoenician woman. Marunong mag-appreciate sa kaloob ng Diyos. Amen? Mahal niyo ba ang Diyos? Mahal niyo ba ang mga servants of God? Amen. Purihin ang Panginoon.